ng style. Huwag niyo lang hina-answer kasi I am a subject of a House Committee. Sabi ni saya pa, dawat-dawat raman na. Diba? Dawat-dawat ra na. Ako, ginatira ko nila kada adlaw. I am a subject. Diba? Yun yung sinasabi kasi sinasabi nila, umiiwas lang yan sa issue. Ayaw lang sumagot niyan. Ayan na nga, sumasagot na. Oh. Sabi nga niya, kada adlaw. Oo, tinitiran nyo na siya. Sana all. Tinitiran ako araw-araw. Gitirahon nila ako kada adlaw, sabi niya. Oh, I am now a subject of this and that. Oh, tapos, tanyo kayo tumitira kay Inday, tapos nagagalit kayo. Okay. Mega Millions PR attack. I am a subject of a House Committee hearing. Pero hindi na importante yung nararamdaman ko dyan. Ang mahalaga, matuloy namin sa Office of the Vice President kung ano yung sinabi namin na gagawin namin. Yun yung sinasabi ko. Oh, that's the difference between a Vice President that's working, that's busy, and a President that is pabanjing-banjing. Oo, sabi nga niya, everyday binabanatan ako ng mga yan, mga vloggers nila, binabanatan ako ng mga ng mga tawag dito netong mga congressman. Pero kami, trabaho lang. Nagtatrabaho kami, hindi kami nagpapa-apekto kasi nga hindi importante yung feelings namin. Ang importante yung namin, turn around. Ay mali, yung output namin, yun ang importante. Ano ba yung mga ginagawa namin? Nakapakipakinabang, ituloy natin kasi uubusin ko yung oras ko na malambot dito at masaktan sa mga patutsada nyo sa akin. Kaya ko namang gumastos ng isang araw para murahin kayo pare-pareho. Tapos headline ako ng mga 5 araw. O, diba? Diba? So, I don't understand why we're talking about feelings. So, hindi ko na siya sasagutin. And then, sabi ng mga tiga Davao, nandun ako sa Davao nung lumabas niyang deception na yan. And iba-iba na yung reaction ng mga tiga Davao. And lahat, hindi maganda yung reaction. Yawa na, siya na'y nangilad, siya pa'y nang budol, siya pa'y bagagnaw, nga musulti, nga I was deceived. So I thought, well, I will not talk for myself, but I will talk for all the Filipinos na ang nararamdaman nila ay hindi nabalik ang justice ng boto nila. So yan yung context. Mahaba ng context. Okay? So nasaan ako? 2021 January. 2021 October, filing. Kita ninyo ako nag-file ng mayor. Mayor talaga yung tatakbuhan ko. Masakit sa akin na naririnig yung mga tao na we are disappointed in you. Kasi sa pagtakbo ba, dili man gud na siya kanaganing kung ingnan ka sa mga tao nga, daganday mo, dagan na lang ka. Muna-una po daw ka. Mundagan ko, o presidente, ingani ang may tabo. Nagkaroon ako ng SWOT analysis
para lang takbo o hindi. Diba? Lahat ng pumapasok sa opisina ko when I was mayor, meron akong paper nakahati ng ganyan. Okay, ikaw, you give me a pro and a con. You give me a positive and a negative running for president. Ganyan yung ginawa ko. And unfortunately, mas maraming negative kaysa sa lumabas na positive. And honestly, sa totoo lang, sabihin ko sa inyo, ang number 1 doon na positive, ganito lang. Ganito kasimple. Pangarap ko magkaroon ng effigy na sinusunog. Totoo yan. Pilipinas. Mapupuntahan ko lahat ng mga bansa na madaming Pilipino na nagtatrabaho doon, na tumutulong sa ekonomiya natin dito sa bansa. One of those positive things na nalista doon. Na nasabi ko, kung makapunta ako doon sa kanilang lugar, baka naman ma-inspire sila na gawin kung ano yung ginagawa sa Davao City. At the time, bago ako bumaba for mayor, Davao City, nabayaran namin yung utang ng Davao City. 0 ang utang ng Davao City. Imagine mo, kurap yan. Meron bang kurakot na nagbabayad ng utang? Tanungin niyo yung mga Bombay na kaibigan nyo nagpapautang. Boss Dada, tinatanong ni Boss Dada kung nagbayad na ba ng utang yung magdanakaw mong magnanakaw kong kaibigan. Sasabihin ng Bombay, putangin na niya, magdanakaw nga, hindi nagbabayad ng utang eh. Pero si Inday Sara, mantakin mo ha. Tinan mo. Sasabihin mo si Inday Sara na kurakot. Bago siya bumaba bilang mayor, alam mo ba na binayaran niya yung utang niya? Alam mo ba lahat ng mga mayor dito pag bumaba, putya yung utang nandiyan pa rin pinapamana sa susunod na mayor? Pero si Inday Sara is decent enough, may delikadesa yung tao para bayaran niya yung utang para pag may sumunod na utang, bahala ka na dyan. Basta I'll make sure na pag alis ko dito, payapa ang Davao, pag alis ko dito, 0 insurgents kami at debt-free. Ganyan ang politika ng mga Duterte. Kaya nga hindi makuha-kuha sa kanila yung Davao eh. Bakit? Kasi nga nagtatrabaho sila para sa tao eh. Number 4 kami sa competitiveness across the country among all HUCs. Number 8 kami sa pinakamayaman na syudad. Insurgency-free kami. Ang dami naming awards. If I remember the number right, 117 awards ang 2016 namin until 2022. Ang mga recognition namin sa lahat ng ginawa namin sa Davao. Hindi na nila kami matalo sa most child-friendly city in the Philippines. Nag-Hall of Fame na kami sa Davao. So naisip ko, baka naman, kung mapuntahan ko yung ibang lugar, may isip nila na, pwede yan dito sa amin. That will improve the quality of life of our kababayans. So anyway, sana ako. October, nag-file ako. Pagdating ng late October, after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig. Ever. Ito para sa mga loyalistang mga tanga. Ito ilagay ninyo sa ulo ninyo sa mga kukutin ninyo. Isaksik dito sa mga makikitid na mga utak ninyong mga
Mga utak niyong bilasa, parang mga galunggong na pula na yung mata. Ito ang lagi niyong tatandaan ha. Hindi po mananalo ang mga Marcos kung walang Inday Sara. Ito na, maririnig nyo na dito kung ano yung naging usapan nila. Sinabi ko naman sa inyo, kay Leni Robredo nga hindi kayo nanalo, mga buwaka ng ina nyo. So paano kayong mananalo noong eleksyon nang hindi kayo ini-endorse? Una, sinabi ni Duterte, mga kayo, may mga bagahe kayo, spoiled brat ka, wala kang bayag. Yun ang sinasabi ni Duterte noon. So kailangan nyo talagang makakuha ng isang malakas para talagang buhating kayo. So noon papabuhat na kayo. Kumbaga sa Mobile Legend, putya yan. Ano kayo? Anong tawag sa inyo? Mage. Pabuhat lang kayo. Hindi kayo importante sa mamamayang Pilipino. Hindi kayo sikat, mga kupal. Kasi kung talagang sikat kayo, noong 2016, inendorso naman kayo ni Duterte, pero hindi pa rin kayo nanalo. Bakit? Kasi nga, wala na talagang tiwala ang taong bayan sa inyo. It just so happened na sa sobrang ganda ng ginawa ni Duterte, inangklahan nyo yung mga ginawa ni Duterte. Anong sabi nyo? Sa taong bayan, itutuloy ko yung mga nasimulan ni Duterte. Lahat ng mga proyekto ni Duterte, tutuloy ko. Yung war on drugs ni Duterte, itutuloy ko. Why are we abolishing NTF-ELCAC? If it's working, then ituloy natin. If it's giving us good output, ituloy natin. O putay na, anong nangyari? Walang tinupad yung gunggong. So, kailangan yung manloko talaga ng tao, gamitin lahat ng pinaghirapan ng mga Duterte para lang manalo kayo at gamitin yung anak ni PRRD. Na lahat na lang, kung pwede lang, lumuhod kayo, dilaan nyo yung ingrown niya, gagawin ninyo, makuha nyo lang yung posisyon. Kaya nga nung nakuha nyo yung posisyon binaliwala nyo kagad Ayan na si Virginia, nag-ano na sila So daw sila mag-ano. Grabe naman yan, mahilig ako sa oyster. Di naman kumakain ng oyster si Banat Bay, dalawa lang kinakain yan ako mahilig sa oyster, kahit 1 kilo pa kain mo sa akin, pwede. Grabe naman doon si Virginia Puruya. Sama naman ako dyan. Sobra naman yan, nakakaingit naman yan. But anyways, going back, kayong mga loyalistang mga tanga, kung talagang malakas kayo, sana nung panahon ni Leni Robredo, si Leni Robredo nga hindi na nga kilala Hindi nga kilala si Leni Robredo, putang ina, nilampaso pa kayo. So imaginein mo coming from the Marcoses, hindi daw sila mananalo sa Robredo kung hindi daw nila magiging katandem ito si Inday Sara. Makinig kayo hoy mga kupal. Makinig kayo dito na sinabi sa akin na tumakbo akong Vice President. So, boss, tara, check ko muna, Dada, if masarap oyster. Gusto ko fresh na fresh. Grabe naman talaga to si Banat Boy. Nang inggit pa talaga. Nang iinggit pa Sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbo ang Vice President? And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Leni kung hindi mo dalahin ang Bisaya. It was very straightforward. Nagets nyo? Matatalo kami ni Leni kung hindi mo dadalin ang mga Bisaya. Pucha, ang mga Bisaya mula sa Visayas at Mindanao, puros mga Bisaya na yan talaga. So dalawang lugar kagad sa Pilipinas yung kayang kunin ni Inday. Ganun kalakas ang mga Duterte. Sabi ni Breath Away, uy boss Dada, pumayat ka. Bakit? Anyways, banateros lang talagang nakakaintindi sa mga Duterte at sigit sa lahat ay may malasakit sa kapwa. Hindi naman, lahat kami. Maraming mga DDS vloggers na talaga namang die hard din talaga at sobra yung effort para ipagtanggol ang mga Duterte. Huwag kayo magalala. Hindi lang kami, marami pa.
Oh, salamat kaayo. Breath away, mabuhay ka. God bless you. Forward. Now, it was all about winning. Sinabi niya sa akin. So sabi ko sa kanya, Bisaya naman day ang ato ang giistoryahan dinhi. Tawagan ninyo si Bato de la Rosa. Mantakin mo They were requesting for her because we cannot win without you. We cannot defeat Leni Robredo without you because she defeated us already back in 2016. So there's no way that we can defeat her again now because the 14 million na mga kabataan plus mga dilawan is a solid vote yan for Leni Robredo. So we do not have that numbers. So makapagyabang tong mga kupal na 30 million ang bumoto, gago. 31 million kayo, 32 million si Inday Sara. Ibig sabihin may 1 million na bumoto kay Inday na hindi bumoto sa inyo. Ibig sabihin si Inday ang nagpanalo sa inyo. Buti sana kung ang bumoto kay Bongbong Marcos 31 million tapos ang bumoto kay Inday mga 26. Ayun, kayo bumuhat kay Inday. Pero puta, saan ka makakita ng binuhat si Inday ng 31 ng may 1 million na discrepancy or may 1 million na lamang yung vice president sa presidente? Paano nyo i-explain yun? Mga gunggong. Wala kayo sa kinatatayuan nyo ngayon kung hindi sa mga Duterte. Ang tatay nyo nasa freezer pa sana ngayon sa Batak kung hindi dahil sa Duterte. Putang ina, hindi kayo mailalagay ulit sa mapa ng politika sa Pilipinas kung hindi dahil sa mga Duterte, mga kakapal ng mga mukha nyo, deceived sinasabi nyo. Deceived ka dyan. Ask him to slide down to VP. Tumatakbo siyang president. And then ang answer niya was, nah. And then I told her, well, ask PRD to run as your vice president. And then she said, well, that's a closed book already kasi tumatakbo si BG. So ask BG to run as your vice president. Mga Bisaya tanan. And then she said na, I don't think kayanin na manalo kami kay Leni. And then I said, ask Manny Pacquiao to slide down. He's already running for president. And she said, we already did. And Manny Pacquiao told us that God asked me to run for president. So how can you argue with God? Totoo yan. I don't think she will deny that. Imagine, ang dami na palang, ilang beses silang tinanggihan ni Inday. Pucha, lahat may dahilan sila. Sabi nga nila, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. So, ang dami na sinasabi ni Inday na dahilan. Si Pacquiao na lang, si Bato na lang, si Bongo na lang. Lagi silang may sagot. Kasi talaga ang gusto nila, alam nila, magaling kasi talaga itong mga Marcos sa politika. Si Amy, magaling talaga yan manggamit. O, anong nangyari ngayon? Sige na, tumakbo ka na sa amin. Ano ba ang mga kailangan mo para mapatakbo ka namin? So, syempre, ibibigay ni Inday Sara yung demands niya. Sige, deal. Deal na yan. Putang ina. Tapos anong nangyari? Wala. Hindi binigay yung deal sa kanya. Kasi nga, nanalo ng mga hayop. So, ganyang ka-demonyo. Yan si Amy Marcos at saka yan si Bongbong Kupal. Manggagamit talaga, di ba, Barat Bay? Mantakin mo. Lahat inalok na sa kanya si Bato, ayaw nila. Inalok si Bongo, ayaw nila. Inalok pa si Pacquiao, pucha, mas lalong ayaw nila. Tsang gusto talaga nila si Inday Sara. Tapos nung nakuha nila si Inday, napa-oo nila at last pinangakuan nila, ito yung mga lahat ng gusto mo ay susundin ko. So anong nangyari kay Inday Sara? Ngayon, ayan na, ginugulpi na. Bakit? Bakit? Kasi nga, putya, nakuha na nila yung gusto nila. Kasi ang gusto lang ng maya makaupo. Tapos, pahabain na yung kanilang mga termino. Yan, mga People's Initiative, Constitutional Convention, magkakaroon ng mga Prime Minister, magkakaroon ng mga ganito-ganyan. Putragisan sila lang yan hanggang, ang gusto kasi talaga niyan, maging hari. Maging hari sa Pilipinas na
Sila nilang magkakamag-anak yung magpapalit-palit sa posisyon. Ganyan ang mga hinayupak na yan. Noon pa sinasabi namin sa inyo, satanas yan eh. Satanas yan, magkapatid na yan eh. Hindi kayo naniniwala eh. Ngayon, eto na, lumalabas na mismo kay Inday Sara. Hindi niya sinasabing satanas si Amy, pero ang sinasabi niya sa kwento na to, talagang niloko sila. At talagang kasama si Amy sa pambubudol. Putay na pati si Amy nabudol. So ayan. Very straightforward naman si Senator Amy Marcos eh. Mainit na siya ngayon. So, I said, sabi nga ni Banat, bayaran kasi tayo. At ang nagsabi ay bumabalik sa kanila. True. Ina niyan. Yung mga kinuha niyang mga vloggers na naka-retainers, asan na? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Consistency is the key. It's never been talked about. I need to talk to my family. And I need to see kung mananalo ba ako for Vice President. Because I've never seen my numbers as Vice President. And then she said, okay, let's talk about it. And then, early November, nandun ako sa Cebu. Pumunta ako sa Cebu, nakita niyo yun, di ba? For an event. And, nandoon din sila. Hindi ko alam kung bakit sila. When I say sila, si BBM. Para talagang aso, no? Parang mga aso, no? Kung nasaan yung steak, nandoon yung mga aso, nakatanghod na gano'n, o baka may malaglag na karne. Ang ganyan sila nung nanliligaw sila. Parang mga boyfriend nyo lang din yan. Nung nililigawan kayo, putya, yan ang bait. Pinagbubuksan kayo ng pinto, pak. Kung sinusubuan pa kayo, pak. Nood sine, kung ano yung gusto mo, kahit drama, sige, sama. Putya yan, medyo nagtiwala ka na. Bang, sabay. Tara, tapos na yung 2 Jollibee, 1 nood sine. Medyo pahinga muna tayo doon sa kabila, masakit yung ulo ko. Putya yan, ibinigay yung bataan. Yari. Pagbigay nung bataan, tapos nagkaroon pa ng bata, wala na, santanas na yung mga lalaking mga lalaking nambudol sa inyo, tama? Diba? Kasi nga nung nililigawan ka pa lang, putya, kala mo mga maaamong tupa. Nung nakuha na yung gusto, nung bumuka na yung kabibe, at nakuha na yung perlas, patay. Patay, hindi mo na matagpuan. Putya, pag tinawagan mo, asan ka? Dito ako nagbabasketball, tawag ako sa'yo pagtapos. 2 araw na, hindi pa tumatawag. Ganun yun. Putya yan. Tapos tatawagan mo na madaling araw, mga 3:00. Hello, Garsky? May pag-usapan kasi tayo, may problema lang kasi. Sabay, toot. Ganun. Tayo na binabaan. Ganyan ang problema ninyo. Ganyan na ganyan. Si Anharot. Dyan nadali si Anharot eh. Diba? So yun ang problema natin, mga bossing. Kaya kayo maging matuto na kayo, ha? Na hindi lahat ng mga nanliligaw sa inyo sa kampanya ay mga matitino. Yung iba dyan, putya, yung pag bumukang kabibe, nakuha ang perlas, tapos na ang laban. Senator Amy. And nag-request sila ng pag-uusap din. So sabi ko, okay, mag-usap tayo. Nagkita kami sa bahay ni Martin Romualdez. Kasi gusto umeksena ni Martin Romualdez, gawa siya ng party-party ko noon na birthday. And then pag-upo ko doon I think you see the pictures. Umupo ako sa couch, tabi ko si BBM. Sinabihan ko siya, huwag ka maniwala sa kanila.
huwag ka maniwala sa mga taong nagsasabi sa iyo na tatakbo akong president. Hindi ako tatakbong president, sinabi ko na yan. Siya, nagmamakaawa pala sila. Uy, tatakbo ka daw president. Merong run, Sara Run movement. Nakita ko si Banat Bay doon at saka si Nino Barsaga. Magkasama sila. Ano ba naman yan? Sabi, hindi mo ka maniwala doon. Hindi ako tatakbo talaga. Katumakbo putangin na pangarap ko yan eh. Sabi niya, yes, I know. Sinabi mo na rin yan noong pumunta kami during birthday ko. May 29 na sila pumunta sa Davao. So okay na yun. And then we had another meeting na wala na si Martin Romualdez. Kasi, hindi naman talaga siya kasali. Sinisiksik lang niya yung sarili niya. Romualdez, para ka palang surot eh. Hoy, Romualdez, para ka palang surot. Hindi ka naman kasali, sinisiksik mo yung sarili mo. Ang laki-laki mong tao. Laki-laki ng tiyan mo eh, para kang si Jay Guevara. Tapos kung makasiksik ka sa sarili mo, kala mo hindi ka pawisan. So hindi, saling ket-ket ka lang pala dati. Tapos ngayon, bida ka na. Totoo yan. Papunta tayo kay Martin mamaya. Gusto nyo? Tawag sa kanya ng mga kasamahan niya doon sa house, Tambi! Anyway, nagkaroon kami ng ibang meeting. Sa Cebu pa rin. Face to face. Ako, BBM, Senator Amy, and one other person. He's a private citizen. Hindi ako nagpaalam sa kanya na sasabihin ko na nandoon siya. So may isang tao pa doon who can say that this really happened. So sabi ko, again, I've not seen my numbers. Kung mananalo ako. Sabi ko, okay lang sa akin tumakbong Vice President. Sabi ko, number one, siguro ma-reduce konti ang disappointment ng mga tao sa hindi ko pagtakbong president. I think maiintindihan na nila. And ito na lang yung i-offer ko sa kanila mag-vice president ako. Number two, madaming big ticket projects. Si PRD. Sa build. At that time, na gusto ko sana makita na magawa para sa bayan. Kasi hindi natapos. Kasi kulang nga talaga. Kung nagpresidente ka sana, ikaw sana nagtuloy. Sayang talaga. 6 years. So sa ngayon, magte-third year na tayo, wala pa tayong nakikita na big ticket projects, di ba? Wala. Meron, ayuda. Big ticket, ayuda. Meron sila. Yung project, putangin na yan. Magpa-project ka, papagawa ka ng kalsada, pucha, mayroon naman tayo aeroplano, may helicopter naman tayo. Papagawa ka pa ng kalsada. Putangin na, swerte naman ang mga patay gutom ng mga Pilipino na yan. Ba't ka pa magpapagawa ng mga building? Tayo na, yumaman pa yung mga Pilipino na yan. Bayaan mo silang mahirap. Pabayaan mo mga hampas lupa at mga namamali mo sa mga buwaka ng shit ng mga Pilipino na yan para sila, mabudol natin sila araw-araw. Kaya walang big ticket. Kasi ayaw talaga nila na umunlad ang Pilipinas. Bakit? Para nakadepende sa kanilang mga bilyonaryo, trilyonaryo. Yung mga Pilipino, nung panahon ni PRD, pucha yung mga bilyonaryo, pinasiningil ni PRD ng siningil niya ng mga buwis nila. Kaya ayun, kaya bumabawi sila ngayon. For 2028, huwag na kayong mag-expect na meron kayong makita. Kasi it takes more than 6 years to prepare for a big ticket project. So sabi ko, and sinabi ko sa sarili ko, bata pa naman ako, hindi naman ako nagmamadali, wala naman akong papupuntahan. And naisip ko, I cannot do anything more for Davao City. Number 4 na kami. Naisip ko, I don't think kaya ko siya i-elevate.
Totoo yan, ha? Ito, sabi dito. Sabi ni Aldrin, asensado na sana ang Pilipinas ngayon. Kung tinuloy lang sana ni Bongbong yung ginawa ni PRD, asensado na tayo. Kasi talaga, kailangan mo ng, siguro mga 12 years para makita mo talaga yung, progreso. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang maka